Magandang pwesto para sa obserbasyon. Nasa kalagitnaan ng burol na may magandang tanawin ng gubat. Medyo mas malayo, mga 100 hanggang 150 metro, may daan ako sa gubat na hindi masyadong kita, pero babantayan ko ito para sa pagsasanay. Sisumulan ko na ang trabaho, kaya kailangan magtrabaho ng maingat at biskrit. Ngayong umaga, binigyan ko ang sarili ko ng buong araw para may sapat akong oras dahil mag-isa lang ako. Sa teorya, mas mabuting simulan ito sa gabi. Sa dapit hapon, kapag may kaunting liwanag pa, nang walang ilaw, syempre. Kaya ngayon, nandito ako sa isang daanan na diretso papunta sa silungan o yung silungan na itatayo ko na nasa ibaba lang. At ang gagawin ko, maglalagay ako ng 1 o 2 alarmang may tunog para hindi ako mabigla habang nagtatrabaho o kahit sa gabi. Kasi dito sa lugar na to, kahit na malawak ang tanaw ko sa buong gubat, dito sa parte na to, wala talaga akong kakayahan makita kung may paparating na tao. Kaya ang mga gamit na ilalagay ko ay mga low-tech na gamit. Pero kahit mahangin, umuulan o nagminiebe, sobrang maasahan at palaging gumagana ang mga ito. Susubukan ko muna para makita kung maayos gumagana ang mekanismo. Ayan, kapag hinila ko ang tali, malakas ang tama nito. Kaya ang gagawin ko ngayon ay puputulin ko ang isang kartutsong dose. Para morse lang ang matira. Salamat, at dapat mong malaman na sa gubat, ganito. Mayroong morse na dose. Naririnig ito hanggang 500 metro nang walang problema, lalo na't nasa tabi ako ng burol. Ngayon, tinatabi ko lang ang morse ng kartutso 2. Ilalagay ko ito sa tamang lugar. Gagawa pa rin ako ng kaunting camouflage. Hindi ito lumalawak sa magkabilang panig. Mag-ingat lang na huwag hadlangan ang mekanismo. Pero sa unang tingin, wala namang problema. At sa kabila, ayos na tayo. Diyan lang yan! May maganda akong sistema. Irereserba ko ang lumot at ang mga sanga. Para sa magiging panakip sa hinaharap.
Nasa halos 2 metro na ako dito, kaunti na lang. Mga 1 metro at 20. Para matulog, dito ako. Habang mas naghuhukay ako, Mas hindi ako lalamigin.
Para sa isang maliit na pwesto ng pagmamasid na ganito, mayroon akong infrared na binoculars na sa gabi ay nagbibigay ng magagandang resulta hanggang 70 o 100 metro maximum at nagbibigay daan sa akin na mabantayan ng maayos ang paligid ng silungan. Ang panahon ngayon ay nasa -2, -3 bukas ng umaga, mga alas 7 ng umaga, kaya magiging malamig ang gabi. Ang panonood ng video na ito ay nagpapakita na panahon ng anticyclone, kaya malamang na walang ulan. Pero siguradong magkakaroon ng hamog na nagyelo sa iba't ibang bahagi ng mga mabababang lugar at sa ilalim ng mga puno. Dapat malaman na mabilis nang magdidilim mga bandang alas 6 ng gabi. Dito, sobrang dilim na, halos wala ng ilaw, kaya sa usapin ng liwanag talagang pinakamababa na ang meron ako. May maliit akong ilaw na gabay sa loob kapag kailangan kong bumangon sa gabi. Walang apoy dito dahil ang pagsasanay ay para sa pagiging palihim. Kaya pagdating sa pagkain, pinakakaunti lang din ang dala ko. Sa Chora, inirerekomenda na huwag kumain sa loob. Dahil sa mga amoy. Kaya ayun, yung silungan ay mga 20 metro ang layo ko ngayon. Hindi ako nag-iwan ng ilaw sa loob kaya wala masyadong makikita sa gitna ng gubat. Ayun ang silungang panggabi. Dito, nakikita ko hanggang 70 metro. Pero kung may mga hayop, makikita ko sila kahit 100 metro ang layo dahil kumikislap ang mga mata nila, kaya malinaw silang nakikita. Kitang-kita sila sa paligid kahit ang maliliit na hayop, malinaw kong nakikita. Bahagyang mababa sa zero ang temperatura ngayong gabi para sa unang bivouac ng 2022. Sa ilalim ng mga puno, sa mga bukas na bahagi at sa mga mababang lugar, nakikita kong may yelo talaga. Dito sa silungan, medyo mamasa-masa pero siguradong protektado. Ngayon, sabi nila hindi raw sinasabi ang maligayang bagong taon, kundi good luck. Pero syempre, babatiin ko pa rin kayo ng isang maganda at masaganang taon, 2022. At tan hindi ko inaasahan, nagsisimula ng umulan ng kaunti. Makakatulong ito para masigurado kung talagang hindi tinatablan ng tubig ang silungan. Pauslit-uslit ang ulan mula kaninang umaga, kaya hindi naman malakas, pero nagsisimula ng pumasok ang halumigmig. Sa loob naman, ayos lang dahil may mga banig, tarps at kutson, kaya okay lang. Kagabi, malamig talaga, pero ngayon medyo uminit na, kaya ayos lang, masarap ang pakiramdam. Niligpitin ko ang kampo mga alas 6, alas 5:30 hanggang alas 6. Para makapantrabaho ako sa dilim. Sisiguruhin ko pa rin na may makita ako at mag-iwan ng kaunting bakas hanggat kaya. Pero sa lahat ng nakuha ko para sa camouflage, yung mga halaman na nakuha ko na nasa bubong at sa mga gilid ng silungan. Hindi mahirap takpan lahat, halos walang makikitang bakas na matitira.
Babalik ako mamayang gabi matapos ang halos 48 oras na bivouac. Pinili ko ang isang lugar sa kagubatan, talaga sa pinakaloob ng gubat, para talagang tahimik at makapagmamasid ako nang hindi napapansin. At naranasan ko talaga yon. Kaya talagang wala akong nakita, walang dumaan sa daan sa harap o sa itaas, wala ring dumaan ayon sa aking kaalaman. Yung mga pyrotechnikong alarma na inilagay ko, yung 2 babala ay hindi gumana. Narinig ko, sa tingin ko, kaunting ingay ng mga hayop kagabi, pero yun lang talaga. Kaya ang paglalagay ng ganitong uri ng silungan ay karaniwan para sa pagmamanman. 4 o 5 araw ang minimum dahil malaki ang gasto sa enerhiya, kaya kailangan mong manatili ng ilang araw. Siyempre, pwede itong gawin para sa maraming tao, pero dito ginagawa ko ito para sa isang tao. May sukat itong 2 metro at 20 sentimetro sa 1 metro at 20 o 30 sentimetro na higit pa sa sapat. Ang mahalaga, tiyakin mong maayos ang lugar ng tulugan at ito ay protektado. At syempre, lugar ito ng pagmamanman at maaring gawing posisyon sa pagbaril kapag kailangan. Pwede ninyong gawin ito at manatili ng magkakasama. 1 linggo o 15 araw sa ganitong lugar, basta maayos ang gawa at sapat ang supply, walang problema. Ngayon, tungkol sa bigat ng bag, ito, ang dala ko ay bag na higit sa 25 kilo. Marami akong dinalang kagamitan, syempre, kapag marami kayo, pwedeng pagsaluhan ang lahat ng gamit na ito. Kaya nababawasan ang bigat ng mga bag at nagiging normal na lang ang timbang, mga 12 kg hanggang 15 kg. Kaya mahalaga pa rin na mag-ensayo damit ang mga bag na medyo mabigat. Sa pagkakataong ito, dahil nadlakbay kami gamit ang motorsiklo sa gitna ng gubat, halos hindi na naglakad. Mga 10 hanggang 15 minuto lang akong naglakad, sagad na yon. Hindi rin naman layunin na pahirapan ang likod mo. Sa paggawa ng video presentasyon, tandaan na maraming dapat isalang-alang sa pag-install ng ganitong silungan. Kaya may mga maliliit na bagay, maliliit na teknik at kagamitan na hindi ko kayang ipakita sa inyo sa isang presentasyon na video na ganito, na nangangailangan talaga ng aktual na pagsasagawa. At saka, kailangan ng practical na pagsasanay kung gusto ninyong tunay na magawa ang ganitong uri ng silungan.